ang nakaraang kabanata ng Senate Flix mula sa minority walkout. Paghahanap kay Senador Bato de la Rosa, mga senador na posibleng makasuhan daw at wag na wag nating kakalimutan, impeachment court trial ni VP Sara. Meron ka ng action, meron ka ng mystery, meron ka ng horror, Comedy. comedy, meron ka pa ngayon Drama. love story, Meron na, oo. hindi ba? Ano pa Okay. bang kulang? Wala nang kulang eh. Ang tanong ng lahat, hanggang saan ba aabot ang Senadong ito? Pinagtatawanan na nga tayo ng international community. Parang ang tagal na tayo kasi pinagtatawanan eh. No? Oo. Ika nga ni Senator Ping Lacson sa On Point, parang war of attrition o matiraang matibay sa nagaganap na banggaan ngayon ng majority at minority blocs. Sir, balikan ko lang po yung sinabi niyo, pwede naman talagang palitan yung rules basta tamang proseso. Sabihin po natin na naging tama po o magiging tama ang proseso or acceptable to everyone. To be able to adopt that rule is you need 13 senators to confirm that. Voting in favor. Okay. Yeah. I'm presupposing, sir, just hypothetically. I'm just thinking that if the 11 stick together, the 11 minority, and ang 12 po ngayon ay majority, kailangan po the magic number will be 13 to be able to adopt a new rule or to... Not necessarily. Okay, how Not does it work, sir? necessarily. Okay. Yung 13 is to elect a new Senate President. Yung 12, depending on the quorum, yung presence sa floor, it could be 12 and assuming that we'll be left with 22. No? Again, hypothetical. Ano? Opo. Assuming that Senator Jinggoy would be issued a warrant of arrest, say, on Friday, because according to Ombudsman Remulla, he's supposed to have signed already the information to be filed on Friday morning. Okay. So, pag na-i-refer na sa Sandigan Bayan yon, give or take, siguro 24 to 48 hours, malamang sa hindi, unless makwas yung, o kaya ma-reject yung probable cause yung findings ng Ombudsman, which, by the way, hindi na probable cause ngayon eh. Reasonable certainty of conviction. Tinaas pa yung threshold. Okay. So, assuming na na-issue ng warrant, so minus Bato and minus Jinggoy, they would be left with 11. Okay. So, 11 and 11 ito sa floor. Now, assuming that Senator, again, hypothetical, we're not praying for this, hypothetical, if after 2 weeks, Senator Villanueva will be issued also a warrant of arrest, that would leave them with 10 in the majority and 11 in the minority. Because we are confident that we will stick together. Tinagana namin sa Bato yan. And we have solidified because of all these incidents, these events in the plenary. Ayun pala ang mathematics doon. Kaya minamadali daw ng mayorya itong pagpapasa po ng electronic voting. Sa gitna naman ng banggaan ng batas at politika, ano nga ba ang sinasabi ng ating saligang batas? Para tulungan tayong himayin at balansin ang lahat ng yan, kasama po natin ngayon live, Attorney Mel Santamaria, Ateneo Law Professor at former Dean of the FEU Institute of Law, para himayin ang mga isyong yumanig sa Senado at sa buong Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Corina, Millard. Good morning, Dean. Nayayanig po ba kayo? Sobrang yanig Oo because nga po. saksi tayo sa power struggle dyan sa loob, sa katatawanan dyan sa loob, sa komedya, kagaya nga ng nasabi nyo, talagang it's really embarrassing already, no? Yung mga ginagawa. Parang mga immature people sila doon, nagagalawan sila, kaya walang nararating. Parang play-plays ng mga bata. Oh, mas mature pa nga yung mga kambal natin eh. Oo, yung mga kambal natin, Willard, parang mas mas may lohika, no? Yes, so bakit ganun? At saka sinabi ko sa anak ko, kay Pilar, never cry because of a man or a boy. So, paiyak pa lang siya, pinipigilan na niya. Lalo na kung senadora ka, sabi ko. Hindi ka pwedeng nag-iiyak doon, ha? Oo, tsaka kailangan ng pagkakamusta, no? I mean, Oo, hindi ka na kailangan kumustahin, ha? Dapat marunong ka sa sarili mo. Maging Ayun. matibay ka. Tama. Pero may mga nagsasabi po, sir, na
maaaring magamit ang e-voting para ma-accommodate nga yung mga nagtatago daw, and yung mga maaaring maaresto. Is this really a possible scenario? Alam mo yung e-voting na yan, unconstitutional talaga yan. Hindi ayon to sa saligang batas. Bakit? Alam mo, sabi ng ating, because of the rule on transparency. Because of the rule of transparency, kung ikaw, tayong mga madla, no, gusto nating makita ang kilos at gawing accountable ang mga senador, dapat talagang makita natin sila. Isipin nyo lang kung nasa ano sila, nasa Zoom, nasa online. Hindi natin makikita kung baka AI lang yon. O kaya yes. baka natutulog na sila. O baka sinasasaraduhin nila ang video. Di ba? So, O may bumubulong. O may bumubulong. O sila'y nakakarsunsilyo lang. O matalino ba sila talaga? Di ba? Saan ang gagaling yung tanong? Di ba? Yes. So, yung accountability, yung competence, yung acceptability ng ginagawa, nawawala talaga. Nawawala talaga. Kaya hindi iyan ang hubog ng ating konstitusyon. At lalo na pagdating sa impeachment niyan. Di ba? Kasi sa impeachment, paglilitis yun. At sa paglilitis, yung paling ng mga mukha mo sa witness, yung wiggle ng feet mo, yung tinig ng boses mo, yung mga arti mo ng isang witness, ina-assess mo rin yun para sa credibility ng pagtuturing mo sa witness. At kung magja-judge ang mga judge doon sa saksi, tayo rin magja-judge sa judge. O ano bang ginagawa nila? Di ba? Dapat makita natin ang pagkilos nila. So therefore, ang online is against transparency. It's just for political convenience. Right. Ibig sabihin niya, para sa kanila lang yon, hindi para sa taong bayan yon. Oo, kasi tinitingnan mo rin paano nila pananagutan yung kanilang boto. At makikita mo yun sa body language. Aside from the fact that maraming mga physical witnesses yan, Yes. hindi ba? Oo. In the plenary. Correct. Kasi hindi lang salita yan salita, kundi yung mga kilos mo. Body language. Body language, demeanor, dapat makita ng bayan yan. Binanggit po ni Senadora Amy Marcos kahapon sa ating agenda, no, Willard, na ginawa rin naman nila dati, sinubukan din naman nila magmotion dati ng absentee voting or electronic voting nung panahon ni Laila De Lima and Senator Trillanes. Hindi lang sila nagwagi. Ang sabi naman ng kabilang panig, ibang-iba ang sitwasyon ngayon, no? So what does that mean? The entire motion is legit. Okay. The motion is legitimate. Walang masama sa motion na, payagan naman natin ito. It's now up to them whether they pass it or not, given the circumstances. Yes, well, any motion can be filed. But tama ka, Corina, you have also to contextualize. Why is it necessary? And who will be affected? And what will be affected? Yan ang mga tanong mo. Dapat sagutin nila yon. Sino ang maaapektuhan? Hindi lang sila, kundi yung mga public because of the issue of transparency, di ba? So, dapat contextualize rin yun. Saka yung circumstances nung halimbawa, dahilan kung bakit wala sila. Yes, oo. At kung nakulong halimbawa ba din, talagang hindi ka na dapat sumali sa mga deliberations ng Kongreso. If you have not been convicted yet. Well, there is a presumption of innocence. Kaya lang yun ang sinasabi natin. Ang mga senador, meron silang responsibilidad. Responsibilidad na nilang maging, good example sa bayan. At responsibilidad nilang makita natin ang mga reason ng mga boto nila. Makita natin ang galaw nila. Kaya nga natin sila binabayaran Para mag-attend doon, makita natin ang kilos nila. So para sa akin, dapat talaga nahandoon sila para makapag-participate. At yung tanging araw na napaka-importanting bumoto, tsaka pa sila absent. Tapos pwede silang, hindi, meron kasama ko yung mga anak ko, nasa Batangas kami, dito na lang ako buboto. Parang gano'n, Yes, po. totoo. Parang pinapababa mo ang integridad, you are devaluing the integrity of the Senate. The Senate is a cerebral body. Kung i-compare mo yan sa House of Representatives, utak ang gumagalaw doon. Kaya dapat yung utak mo na ma-manifest ang pagsasakatawan ng iyong mga kilos, di ba? Opo. Oo. So, what is your forecast on Monday? Saan po pupunta yan? Yung botohan. Yes, sir. Ang problema dyan, makikita mo yung power struggle. Hindi sila makakapagboto kung walang majority. Yan ang problema. Ang majority dito, 13. Parating deadlock, 12-12. Kaya talaga, kung tutuusin mo,
ang may power dito ngayon, ang minority. Because from an influential group, now they could move to, we could stall you. Wala kayong maipapasa. Kahit na isang resolusyon. Kasi hanggang 12 lang kayo. Dapat 13. Sila ang may hawak ng beat. Correct ka dyan, Totoo. Corina. Sila talaga ngayon ang may hawak ng beat. Kaya nakita nila yan nung nag-walk out sila. Ang problema naman dito, Corina Willard, ang posisyon ng Senate President. Kasi kung ang sitwasyon nagkakahidwaan na ang tensyon, normally ang ginagawa noong araw, pero ngayon hindi natin nakita. Let's go into executive session. Mag-caucus tayo. Doon nag-uusap-usap na yung dalawang panig. Ano ba nangyayari sa atin? Etc. Pero ito hindi, diretsong bangayan. Di ba? Kaya nag-walk out. Walang executive session, walang attempt to reasonably informally group together. Kaya noon, nakikita natin sa mga litrato, di ba, ang mga Senate, nagkukumpul-kumpul sila, nag-aano sila, ini-stop nila, ina-adjourn nila. Kaya nasa pagmamando rin ito ng Senate President. Para hindi makita ng publiko yung bangayan sa floor. Exactly, Behind the exactly. scenes, Ako, pinaplansya panahon na pa nila yata yung ni Claro M. pagkapasok Recto doon. Oy, magagaling yun. Oo, magagaling yun. May mga dissenting Oo, Yung yes. hindi nag-aaway, kung Oo. hindi, talagang it's just discussion. Correct. Oo. Ayaw nilang pahiyang isa't isa. Walang Kung personalan. maaari. Pero dito, grabe. Ang sabi po ng mayorya, paninindigan talaga nila yung e-voting. They said that. So kung paninindigan nila yung e-voting, I don't think there's going to be any discussion like that, no? Yes. So ang mangyayari, ano po, a standoff, stalling, Standoff to. standoff. Because okay. sa tingin ko, dapat mag-appearance ulit si Bato. Para magkaroon ng numero. O para magkaroon ng 13. O kasi you cannot pass anything unless 13 votes. Except, mga exceptions lang yung mga impeachment, 2/3 votes. Pag-approve ng tratado, 2/3 votes. Yung pag-veto, counter-veto ng presidente, 2/3 votes. Yun lang mga 2/3, 2/3, 2/3. Pero normally majority vote. At isa pa, etong sabi ng Constitution natin, Article 6, Section 16.2, hindi kayo pwedeng gumawa ng business hanggat may quorum kayo. Ang quorum is 13. Oo. Kaya, kung sasabihin lang ng minority, Hindi tayo kayo umattend. papasok. Oo. Wala na, tapos na, adjourn. Kaya tama si Tito Soto. He was moving for a count. Right. Bilangin natin. For the record, kung ilan tayo dito bago nyo ilusot. Kasi kung hindi papasok ng 13 votes, this is useless. Adjourn. And an adjournment is also a weapon, a tool to lessen tension. Dapat inunahan na para lang sa akin, dapat inunahan na ni Senate President Cayetano, nakikita niya na nagbabangayan na, executive session tayo. Relax tayo, executive session tayo, informal caucus tayo, usapan tayo. Pero hindi gano'n na nangyari. Okay, so all roads lead to the impeachment or acquittal of the Vice President. Yes. Yan po ang sabi nila. For after all, it is a political exercise. Ito pong nangyayari sa kanila, no? Nangangarap na lang tayo that they are looking after our welfare. Actually, politika talaga yan. Sa sariling mga interes. O, kanya-kanyang intereses. So, kung sakali pong ganyan ang mangyari, no? Parang pinaghihinalaan natin ngayon at hinuhusgahan natin ang mayorya dahil alam natin ayaw lang nilang ma-impeach si Vice President Sara. Ano naman ang motibo ng minorya para ipilit yan? Parang, so sa kanila, dapat ma-impeach. Oo, tuloy natin to. Tama ka, Corine. Oo. Kung hindi matinag yung 13, baka tapos na to bago pa mag-umpisa. Kasi ang makakapag-convict 16. Less than 16, 15, wala. Acquitted yun. So what if they're all arrested? Well, you could do business kung 13 lang kayo. So, ibig sabihin, basta 13 kayo, pwede kayo maglitis. Kaya lang itong titignan mo. Basta 13 sila, hindi sila makakapag-convict. Ay? Kasi ang kailangan mo, 16. Oo. Di ba? Pero pwede silang mag-acquit. Kasi kailangan mo, siyam. Oo, siyam lang. Siyam. Kaya talaga ang punto dito para sa akin, sa ngayon, maliban na lang kung may mga kilos sa loob during the impeachment na baka may milagrong mangyari, lumipat, lamang talaga si BP Sara Duterte. Pero ang punto dito, makita ang ebidensya. Ebidensya. Oo, makita ang ebidensya. Sapagkat nga, there is a
legal exit, pwede ma-acquit, that's your political Senate judging, but there is a court of public opinion. Tayo yon. At ang experience natin dyan, yung kay Joseph Estrada, alam mo, ang vote dun sa envelope na yon, 10-11 yon, one lang, isa lang. Na ayaw niyang pabuksang. Ayun, ano nangyari? Nag-people power ang tuna. Nag-people power. Natanggal na, devastating na nangyari, resignation si So you're Estrada. saying that the evidence is very important, right? Diba, no, Willard? Gaano ka-importante yung move ng administrasyon na talagang paa-aresto sino pa ba yun? Senators. Bongo for the ICC if Lumabas ang warrant, if it is yes. warranted, no? And then Jinggoy Estrada, sabi nga Joel, nila, Joel yes. Villanueva. Walang bearing po yun. Ano po ang senaryo kapag sila po ay nakulong? Okay. Sa regular legislative mill, basta't may quorum sila, makakapagtrabaho sila. At of course, pero baka hindi na nila ma-reach yung majority. Talagang standstill yon. Kasi baka wala silang maipasa. No? Pero sa impeachment, hanggat hindi matinag yung hanggat makakakuha sila ng 9 votes to acquit, acquitted yon. So iba ang dynamic sa regular legislative mill at saka sa impeachment. Kasi kung sa impeachment hindi makakuha ng 16 votes to convict, acquitted. Ha? Oo. Parang no? So, for what is all of this? So, siguro talagang feeling nila, kailangan managot ang mananagot. Kaya iniisip nila yung tungkol doon sa pag-aresto, etc. What about Win Gatchalian? Will a change in the leadership of the Senate have any bearing on anything? That's a good point. That's a good point. Yun yung pinag-uusapan natin kanina. Because kung nagkakaroon ng tensyon na ganito, the Senate President will dapat i-transform niya na ang sarili niya. He becomes a mediator ng dalawang grupo. Kasi dapat iyan ang assume or presume moral ascendancy niya. Kasi Senate President siya. Yung mga Senate President natin, ang bibigat nun sila Salonga, di ba? Sila Pimentel. They know how to do it. Kaya ang daming nagagawa. So kung si Sherwin Gatchalian maging Senate President, baka naman acceptable sa dalawang panig yan. Isang cue ng tensyon na. Focus tayo. Let's adjourn. Baka maayos niya. Hindi na ito yung diretsahang bangayan, walk-outan, marahil mawala na yon. Sometimes a fresh look can generate a fresh beginning kasi. So, Tingin nila siguro kasi by floating the name of Sherwin Gatchalian, may makukonvince pa sila Pwede. sa majority na tumalon kasi may mga kaibigan pa siya doon sa panig na yun. pwede. Ganun ba yun? Alam mo, tsaka yung alam mo yung shifting natin, shifting alliances, it's not based on some fundamental or important ideological reason. Ano lang yan? Loyalty, kampihan, Personality. convenience, personality. Kaya talagang we always expect a change in leadership kung magkakaroon ng tampuhan. Diba? Yan lang yan, nagtatampo ako siya, lipat na ako. Kasi there is absolutely no ideological reason for shifting. Diba? Political. Yeah, exactly. Political na lang talaga. Pure and simple politics lang. And kung pure and simple politics lang, that's power struggle. Power struggle na lang yun. We want power. Yun na lang yun. Tapos may hinging kapalit. May oo naman. Oo naman. That's it. Yeah, Pero exactly. posible po ba sa palagay ninyo? Kasi they both keep saying solid na sila. Kung ang gawin ng administrasyon mag-offer ng clemency or against clemency on the cases that are to be filed against some of the senators. Magaling ka, Corina. Hindi po, lohika lang yun. Malapit na po ako kasi alam mo, sa politika. knowing that they are political person and knowing that they really crave for that position, that power, I'm sure sigurado nga yan, tatanggapin yan. Sige, kahit lilipat na ako. Pag mo na ako kasuhan ng non-bailable because na there is offense. no ideological reason for aligning yourself. It is convenience, it is, as you said, Corina, pure politics. Pure politics. Pero kung mananalo, hindi ma-impeach si VP Sara, di absuelto na silang lahat. Hindi na nila kailangan makipagnegosasyon. Baka po sa kanilang isip, Willard,
panalo na si VP Sara. Calculated risk talaga dapat. Yung minumungkahi mo kanina, yung posibilidad na gano'n, dapat ang presidente mautak rin. Dapat wini-weigh niya lahat. Teka, tignan natin, baka bumaligtad to o baka wala ring mangyari. Di ba? Well, talaga, it's really a calibration talagang assessment at strategy ang nangyayari sa kanila. Yun na lang nakikita natin Hindi na paggagawa ng batas no? Yung what will be the next episode. Ganun na lang tayo. Naka-chacha na. Pag hindi Chacha? nila makonvict si VP Sara. Paano po yung Chacha? Sa palagay po ba ninyo uusad yan? Well, Chacha is always a possibility in our Constitution. Hindi pinoprohibit yan. May CONAS, may Constitutional Convention, may People's Initiative, tatlo yan So pwede silang pwede ang Senado at saka ang House of Representatives i-constitute sarili nila as the convention. At paratipahin natin sa people o magkakaroon tayo ng another constitutional domain. Pwede, pero ang punto ngayon, kailangan ba? Ito na naman tayo. Corina walang ideological dito depth. Kailangan kasi gusto ko pa. Parang gano'n na lang Gusto ko pa ng power, something like that, or whatever. Para sa akin, parang malabo yun. Kasi hindi tatanggapin ng tao, baka magrevolusyon na naman ang mga tao, di ba? Lalo na isang Marcos na nakaupo. Repeat na naman ang history. Ayoko na, galing na ako dyan. Naabutan ko na yun Okay, sir, yung Supreme Court ruling na hinihintay po natin, what does the decision either way, whether we are indeed under the ICC jurisdiction or not, what is the bearing on anything? Well, alam mo, ang tingin ko dyan, Willard, Corina, yung sa tao Kasi nakita natin ang kaibahan ng Senado at saka ng Supreme Court. Yung nakita natin sa Senado, the powerful protecting the powerful. Dumating si Bato, powerful, the Senate protected him. Nakita natin yung tribal mentality. Basta kasapi ka sa amin at all costs, protektado ka. Nakita natin yung feudal mentality na you have to associate yourself sa mga malalakas at politiko para magkaroon ka ng pribilehiyo. Yun. Pagdating sa Korte Suprema, o kahit na powerful ka, basta hindi ka sumunod sa alituntunin ng TRO, denied ka. So nakita mo parang, ang galing Parang nung nakikita natin yung Senado, double standard talaga. Pero sa Korte Suprema, kung hindi mo napatunayan na kailangan mo yon, talo ka kahit sino ka pa. So momentarily, psychologically sa mga Pilipino, nagalit tayo sa Senado kasi nakita natin yung double standard, natuwa tayo sa Supreme Court dahil pinakita nyo, may kakampi kaming maliliit. Diba? So, iyon ang psychological doon. Sir, what are the chances na magdedesisyon ang Korte Suprema na hindi tayo sakop ng ICC? Magandang tanong yan. Sapagkat kung makikita mo yung siyam na concurring opinion, nagdilang sila sa technicality. Ibig sabihin, hindi mo napakita na may irreparable injury ka. Kasi papag-aalagaan ka naman ng Senate nung puntong yun So, technicality lang. Doon yung siyam na concurring. Kaya therefore, basta't pagdating sa substance ng merito, whether or not the ICC warrant of arrest is valid, ibang kwento yun. Iyon yung pag-uusapan ng Korte Suprema sa merito ng case. Hindi natin alam kung sino magsishift dyan. Pero sa basa-basa ko lang, may mga sa tingin ko magsishift. Magsishift? Ay, iba, no? So, iba ang kanyang forecast. May ilan dyan sa tingin ko. Yung iba naman kasi pag sinabi nung 9-5 na yung boto, medyo dehado na raw si Senator Bato. Dehado si Senator Bato. Because kung ang makikita mo, technical lang Wala kang pinakitang kasamaan na mangyayari sa iyo, di-deny namin. Lang. Pero, valid ba ang ICC warrant of arrest? Yan, titingnan natin kung sino ang papaling from the 9 to the 5. It's possible. It is possible talaga. Well, parating kong sinasabi, kung babasahin nyo na lang, halimbawa lang, yung concurring opinion ni Leonin, ni Justice Leonin, at matalino si Justice Leonin, don't get me wrong, technicality denied. Pero kung mababasa mo yung substance, kung hindi nyo mapatunayan na lahat na ng remedy ay ginawa nyo sa Pilipinas, parang ang paling niya, baka grant ko yung petition. Dapat exhaust nyo muna dito.
Parang ganun. Parang ganun ang tema niya. Sa tingin ko lang po. Baka tayo marinig ni Justice yun. Opinion lang naman. Oo, opinion lang naman. I mean, Ito na yung sinasabi nila, Willard, na kailangan dumaan sa korte sa Pilipinas bago dalhin doon. Eh kasi kung ganun po ang magiging desisyon, eh di hindi na arestuhin si Bongo. pero napakaganda naman kasi ng komento ng OSG. Pati na rin kung nabasa niyo yung concurring opinion ni Kagiwa. Justice. Sabi nila ganito, may international law tayo, nandoon yung crime against humanity. May constitution tayo, ang sinasabi, ina-adapt natin ang international law. So meron tayong Republic Act 9851, iyan ang tulay natin sa international law. Kasi doon natin sinasabi na may karapatan ng executive department na pumili. Dito ba? O doon? So, Ayun. pinili ng executive department natin doon. At saka may practical reason doon Willard, Corina Kasi nga dito sa ating Pilipinas, wala pang korte at wala pang piskal na nakadinig ng crime against humanity. Wala tayong kabihasaan. Mas mabuti nang ibigay muna doon para protektahan ang rights ng akusado, pati na rin ng mga biktima. Kaya kailangan ng charter change para masama na yung crimes against humanity. Hindi ba? At tinawin na once and for all, ano ba talaga? Kailangan dumaan sa local court o hindi na? Yes. Ang dami kailangan ayusin, We're not that sophisticated yet. Yung Exactly. crimes against humanity. Tama ka, Corina. We absolutely have no expertise in trying such a case. Di ba? At saka kung dito gagawin yan, baka rally dito, rally doon. Correct. Because ang mga inaakusahan, mga highly powerful and political people with fanatic followers. O baka hindi lalong umusad yung yung kaso. Naku, nakakatakot naman ng mga... Sa Monday, abangan Ay, ang oo. susunod na episode ng Senate Flix. Ayan ang ating mga usap-usapan. Maraming salamat po sa inyo at sa inyong oras po. Attorney Mel Santa Maria, thank you for your time. My pleasure. Thank you, Dean. Opo.